Tama na matakot, tama na malungkot, natural yan, pero huwag padadala at huwag pababaon, huwag paaalipin sa lungkot at takot na yan. Again, sabi po ni Padre Pio, do not allow sadness to dwell in your soul, to dwell in your heart, because that sadness will limit the Holy Spirit. The Holy Spirit that gives consolation, the Holy Spirit that gives us wisdom, the Holy Spirit that gives us joy and strength. It will limit the Holy Spirit. It will prevent the Holy Spirit from acting freely. Sa totoo lang, with God and with our faith, meron tayong laban sa demonyo eh. Ano man ang problemang iba to ng diablong ito, kumbaga meron tayong sandata, meron kang espada, hindi mo lang mabunot, meron kang barel, hindi mo lang maiputok, hindi mo nga maitutok. Kasi nga, masyado tayong nadadala ng lungkot at takot. So fire up that faith, unleash that faith. As to how, sabi ni Padre Pio, pray. Sabi ni San Pablo, pray without ceasing. Ibig sabihin, kahit dumaranas tayo ng mga suffering, pray. Again, ang sabi, Padre Pio, very famous to, pray, tapos hope, and then do not worry. O isipin po ninyo, hindi niya binaligtad yan. Hindi niya sinabing, umasa ka muna, huwag ka nang mag-alala, saka magdasal ka. No, it's the other way around. Ang sabi niya, magdasal ka muna, para ikaw ay umasa na may mangyayaring maganda sa gitna ng mga problema upang mabawasan at unting-unting mawala ang iyong pag-aalala. Hindi po pwedeng hindi tayo magdasal. Sapagkat kung walang pagdarasal, ang mangyayari sa atin, puro pag-aalala. Sa puro pag-aalala, ang kakausapin lang natin madalas dyan ay ang ating sarili. O minsan mag-i-internet ka pa, naku, ito yung nararamdaman ko, parang meron din. Ang sabi dito, pwede raw itong cancer na ako po. Kahit kausapin mo yung iba, yung din ang sasabihin sa'yo. Nako, tungkol lalo na sa mga problema na evident na nandyan na. Nako, ganito. Wala mararating ang pag-uusap ninyo. Sapagkat pareho kayong tao, may hangganan ng kakayanan ninyo. Kahit ang doktor sasabihin sa'yo, hanggang dito na lang. Wala na tayong magagawa dyan. Kapatid, wag puro pag-aalala, magdasal ka. Kasi kapag nagdarasal ka, ang kausap mo hindi sarili mo, hindi ang bang tao. Ang kausap mo ay ang Diyos. Kaya matutuon ang pansin mo, hindi sa mga hindi mo kayang gawin, kundi sa mga kaya mo pang sapitin, kaya mo pang gawin, kaya mo pang maranasan sa pamamagitan ng Diyos na nagmamahal sa atin. And so turn your worry into prayer, into worship, so that you may also turn your focus from the things you cannot do to the things that God can do for you. Kaya pwede ba? Bilang mga Kristiyano, alisin yung ekspresyon na wala na tayong magagawa pa. Kasi kung Kristiyano ka, may magagawa pa. Kasi ang hindi mo kayang gawin ng Diyos para sa atin. Don't you realize na since then, mula noon hanggang ngayon, kapag nagkakaproblema ang tao, ito madalas ang tukso ng dyablo. Huwag ka nang magdasal. Huwag ka nang magsimba. Huwag ka nang magpakabuti. Magalit ka na sa kanya. Hindi niyo ba naisip yun? Laging ganun. Walang bagong tukso. Sa oras na magkaroon tayo ng malaking problema, yun agad ang tukso ng dyablo. Magtampo ka sa Diyos, huwag ka nang magdasal. Bakit? Sapagkat alam niya, kapag nagdasal ka, patuloy kang nagdasal sa kabila ng problema, makababangon at makababangon ka. Sapagkat kapag ikay patuloy na nagdarasal sa gitna ng problema, yun ang pagpapahayag ng isang matibay at tunay na pananampalatayang kalugod-lugod sa Kanya. Ang anak ko, kahit naghihirap, mahal pa rin ako. Yun yung pananampalatayang kalugod-lugod sa Diyos, hindi sasayangin ng Diyos, tutup din ng Diyos, pakinggan ng Diyos, hindi ipapahiya ng Diyos. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pangdiriwang. Ano man ang mangyari sa atin, ano man ang mawala sa atin, ano man ang hirap na danasin natin, wag na mawawala ang pananampalataya natin. May expression sa Ingles na, desperate times call for desperate measures. Ang ibig sabihin nun, nag-employ ka
gumagawa ka ng mga extreme na hakbang or actions which you don't normally do, pero ginagawa mo, napipilitan ka nang gawin because of desperation. Halimbawa po, sa ating Ebanghelyong napakinggan, tampok ang 2 tauhan na under desperate times. And so, did some desperate measures. Unahin po natin, yung babaeng dinurugo ng 12 years na. Akalain mo yun? Sinabi sa detalye, marami na ang nagasta niya. In fact, naubos na ang kanyang pera sa kapapagamot. Pero walang doktor ang nakapagpabuti, kundi pa lumala pa sa sakit niya. Kaya ginawa niya ang hindi niya dapat gawin. Sa pananaw ng mga Hudyo at sa pananaw niya, marumi siya. Katulad ng isang taong ketongin, obligado siyang sumigaw, marumi, marumi. Iabiso sa mga tao, huwag kayong lalapit sa akin. Inaagasan ako ng dugo, marumi ako. Obligasyon niya yon. Pero hindi niya ginawa. Ang ginawa niya, nakipagsiksikan pa siya. Kasi nga, ayaw niyang magkagulo ang madla. Gusto niyang makalapit kay Jesus nang hindi nito namamalayan. Hinawakan pa niya si Jesus. Mali yun. Kaya pansinin po ninyo. Hinahanap ni Jesus kung sino humipo sa kanya. Tudug, tudug, tudug. Kinakabahan yung babae kasi alam niyang maling-mali yung ginawa niya. Wala eh. Desperate times, desperate measures. Yung opisyal ng sinagoga, si Jairo, opisyal, may katungkulan, hindi mo expect na magpapatira pa siya sa paanan ni Jesus. Sigurado ko, nang magpatira pa siya, maraming nagulat. Baka nga, videohan nyo, picturean nyo, isumbong natin sa mga kasama nito. Hindi niya dapat ginawa yan. Pero ginawa niya. Bakit? Nag-aagaw buhay ang anak niya. Desperate times, desperate measures. Nevertheless, mga kapatid, wag po nating isiping ang lahat ng actions ng dalawang ito ay totally out of desperation lang. No! May pananampalataya dito. At ito ang pagninilayan natin sa puntong ito. How do we know? Anong sabi ni Jesus sa babae? Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Anong sabi ni Jesus doon kay Jairo? Don't be afraid. Have faith. May pananampalataya ang dalawang ito. Kaya nga kahit papaano kalmado. Kaya nga kahit papaano hindi sila nagwawala. Kaya nga kahit papaano reasonable pa rin ang mga ginagawa. At yun po ang gusto kong malaman po ninyo. Ano man ang mangyari sa atin, ano man ang mawala sa atin, ano man ang hirap na danasin natin, wag na mawawala ang pananampalataya natin. Kasi yung katwirang desperate times, calling desperate measures, sometimes it does not turn out to be good. Lalong-lalo na kapag litong-lito ka na, magwawala ka. Kung wala ka ng pag-asa, ang sabi nga natin sa Tagalog, kapit sa patalim na. Pupwede kang makagawa ng masama. Pupwede kang magnakaw. Pupwede kang mangargabyado. Pupwede kang pumatay. Pupwede kang magpakamatay out of desperation. Kaya dapat, kahit na hindi mo kontrolado ang sitwasyon, litong-lito ka na, may pananampalataya pa rin. Kontrolado ng Panginoon ang sitwasyon. Amen? Father, God never fails. Father, hanggang ngayon, wala akong trabaho. Ang tagal ko nang ipinaupaya sa Diyos ang laban na ito. God never fails ka dyan. Hanggang ngayon, may sakit ako. Ang tagal ko nang idinulog sa Diyos ito. Ipinagkatiwala sa Diyos ito. God never fails ka dyan. Hanggang ngayon, problemado ako sa pamilya ko, sa isang tao, sa mahal ko na gusto kong magbago. Hanggang ngayon, hindi nagbo-boom ang negosyo ko. Hanggang ngayon, ganito ako. God never fails ka dyan. Kung totoo na ipinagpasa Diyos mo na ang lahat ng ito, somehow, it basically means, hindi mo na laban lang ito. Laban na rin ng Diyos ito. At kapag siya ang lumalaban para sa'yo, wala kang karapatan na sabihin na siya ay failure na o talo. Para mas maging maliwanag yung puntong yan, look at me. Ito, idadramatize ko yung nangyayari, ha?
Sabi ni Jairo, nag-aagaw buhay po yung anak kong dalagita. Sumama kayo sa akin. Mamamatay siya kung hindi niyo mapupun. Sumama si Jesus, okay? Okay na sana. Ting. May humipo sa laylayan ng damit niya. Teka, sino humipo sa akin? Sabi ng mga alagad, ang dami po. Lumila nga, liga pa rin siya. Sino humipo sa akin? Kung kayo si Jairo, ano mararamdaman ninyo? Palagay ko, kung kayo si Jairo, sasabihin nyo, official kayo. Hay! Umamin na kayo, sino humipo? Amin na! Para mabilis na! Baka nga sabihin mo, Lord, ako na lang, sige na, touch ko na, ako na lang. Tayo umalis na lang. Hindi. Hinanap ni Jesus. At nang makita ni Jesus, nakipagkwentuhan pa siya dun sa babae. Kaya nga nalaman yung detalye. Kung ikaw si Jairo, ano mararamdaman mo? It's a matter of life and death, mamamatay ang anak mo. Si Kristo, nagkuhunta pa doon sa bahay. And then came the bad news. Boss, patay na ang anak niyo. Kung ako yun, baka sabihin ko sa Panginoon, hindi ka sumama sa akin. Dami mo pang ginawa. Nag-delay ka pa. Patay na yung anak ko. Kung ako yun, sabihin ka, kalmado lang siya. Bakit? Bakit hindi siya nag-hysterical? May pananampalataya siya. That kept him reasonable. That kept him to his senses. That kept him grounded. Pero siyempre, pabulusok na yung pananampalataya na yan. Anong sabi ni Jesus? Napaka-sensitive ni Jesus. Huwag kang matakot. Just have faith. Ang nuance nun ganito, lumapit ka sa akin kanina ng may pananampalataya, alam kong pabagsak na yan kasi meron kang masamang nabalitaan. Kahit konti na lang yan, panghawakan mo yan. Huwag mong hahayaang mawala yan. Basta panghawakan mo yan. Kahit mustard seed na lang yan, ipapakita ko sa iyo ang aking kadakilaan. Kapatid, ano man ang kamatayang pinagdaraanan mo ngayon, sinasabi sa ating unang pagbasa, hindi yan galing sa Diyos, galing sa diablo yan. At ano man ang problemang nararanasan mo ngayon, may mas lalala pa ba sa kamatayan? Wala na. Kaya nga sinasabi natin, habang may buhay, may pag-asa. Kapag patay na, wala na. Ang sinasabi ng Panginoon, hindi sa akin galing ang kamatayan. Ngayon, kahit hindi sa akin galing yan, gagawan ko yan ng paraan. Hindi yan ang huli. Ang kalooban ko sa inyo, magpatuloy. May buhay na walang hanggan. Kaya, literally and figuratively, may pagpapatuloy ng laban. Anumang problema ang naranasan mo ngayon na parang sa'yo nagpapastop o pumapatay, hindi yan ang katapusan. Basta magtiwala ka lang. May sasabihin kang bagay na negatibo na po pwedeng ika-offend or ikagalit pa nga, ika-disappoint na isang tao. Para-paraan lang. Unahan mo muna ng magaganda. Alam mo, masipag ka naman eh. Alam mo, nakikita ko mataas ang pangarap mo. Alam mo, nakikita ko mabait ka naman. Pero ganito. At saka mo isa-kasak yung negatibo. Yun. Mahirap man. May paraan naman para dumali. Kahit pa paano lang. Sinabi ko po ito sapagkat napakahirap nitong pinagagawa sa atin ni Kristo sa Ebanghelyo. Magpatawad daw tayo, hindi lang makaisa, kundi 70 ulit pa nito. Yun nga isang beses, hirap na tayo eh. Bang 70 ulit pa nito, ibig sabihin unlimited na pagpapatawad. Ito. Pero, hindi naman po sinasabi dito na paabuso na lamang tayo, ha? Hindi naman po pwedeng inutangan ka na ng kung ilang beses ng malaking halaga, nasubukan mo, hindi talaga nagbabayad, ay kapal ng face. O utangin mo pa rin. Hindi na yata tama yun. Ginagawa kang tanga. Inaakala na hindi mo pa alam yung mga pangit at hindi magandang ginagawa niya. Ang hindi mo alam, nagpe-pretend ka lamang. Kaya ang tanga talaga ay siya. Ilang beses ka nang niloko. Well, nasa sayo kung ang relasyon mo sa taong ito ay pagpapatuloy mo pa. Pero pwede namang, hindi na. Nandung sinaktan ka ng ilang beses, I mean physically baka isang beses pa mapatay ka na niyan.
pwede sigurong lumayo ka na. So, case-to-case basis ito ha. May mga pagkakataon na pwede mong patawarin yung tao, pero yung dealing mo with this person, yung business mo with this person, ay po pwedeng hanggang doon na lang. Consequently, hindi naman sinasabi na all of a sudden, we forget everything. Forgive and forget. Sabi nga sa atin, hindi po pwede yan eh. Lalong-lalo na kung yung pain ay talagang nanuot sa puso natin. Mahirap yun. Kaya naman, para sa akin, isa sa mga interpretasyon ko sa sinasabi ng ating Panginoon na 70 ulit pa nito, basta araw-araw, you struggle intentionally, deliberately, na mapatawad yung tao. Of course, kasama dito yung ipagdasal mo siya. Kasi, mas luluwag yung loob mo. Mas lalambot yung puso mo kapag pinagdarasal mo sa Diyos yung nakasakit sa iyo. Because in a way, sinasabi mo rin sa Panginoon, Lord, ikaw na po ang bahala sa kanya. Hindi na ako maghihigante. Ikaw na po ang bahala upang magising siya at makonsensya siya sa napakasakit na bagay na sa akin ay ginawa niya. So, the Lord is willing to wait. Basta nandun yung deliberate, and as I said, intentional. Pipilitin mo talaga yung sarili mo. Kasi hindi natural ito. Hindi natural sa tao yung patawad eh. I mean, hindi madali. Mas madali yung gumante o magtanim ng galit. Mas ang mahalaga, pilitin mo. Pilitin, kasi nga, mahirap. Pero katulad ng sabi ko sa intro, may paraan naman, kahit pa paano. Bukod sa mga grasya ng Diyos na ibibigay sa atin, nagbigay siya ng isang paraan sa Ebanghelyo. At ito ay yung makita natin, ma-appreciate natin, matanggap natin, maangkin natin ang katotohanan na kumpara sa sakit na naibigay sa atin ng tao. Mas masakit ang naibigay at naibibigay natin kay Kristo. Pero sa kabila nito ay pinapatawad pa rin na tayo. Sige nga, ikaw ba nakaladkad sa courtyard? Tapos, ilang beses na hinagupit at sa paghagupit sa iyo, sa bawat paghagupit, may sumasamang laman mula sa iyong katawan. Kaya sobrang sakit. Ikaw ba, pilit kang pinutungan ng koronang tinik sa ulo? Kaya sobrang nagdugo ang ulo mo? Ikaw ba, pinapasan sa iyo ang isang krus? Na habang pasan mo, naalimura ka, dinuduran ka, nilalibak ka ng mga tao? Ikaw ba, pinako ka sa krus sa ilalim ng napakatinding sikat ng araw upang unti-unting mamatay nang wala kang ginagawa kahit isang maliit na kasalanan? Nagawa ba sa iya? Nagawa ba sa atin yan? Certainly hindi. Kanino natin ginagawa yan? Sa Diyos. Kanino natin patuloy na ginagawa yan? Sa Kanya. Pero patuloy siyang nagpapatawad sa atin. Kaya kung ito lang talaga ay maangkin natin, ma-appreciate natin, maiisip talaga natin na kung anumang hirap ang nagawa sa atin na nahirapan tayong mapagpatawad, yan ay napakaliit na bagay lamang kumpara sa kanyang ginagawa at ginawa para sa ating lahat, ang kanyang patuloy na pagpapatawad. Therefore, kapag tayo nahihirapang magpatawad, ang isa sa mga ibig sabihin lang nito, whether we accept it or not, we don't claim this fact. We don't claim this truth na tayo rin ay nagkasala ng malaki at pinatawad ng malaki. So yun lang yun. Kung nahirapan tayong magpatawad, ibig sabihin, hindi natin fully nakiklaim sa puso at sa buhay natin. Ako ay nagkasala ng malaki at ako rin ay pinatawad ng malaki. Diferensya kasi sa atin, mas natatandaan natin yung mga ginawa sa atin kaysa yung ginawa natin. Niloko ka, pinaasa ka, yun ang natatandaan mo, yun ang iyong naalala, pero ba't di mo naalala na minsan ay naglaro ka rin ng puso ng iba? Siniraan ka, inis na inis ka, buwisit na buwisit ka. Pero minsan, di ba, nakapanira ka rin o nakasama ka rin sa pag-uusap ng maraming tao?
tungkol sa buhay ng may buhay, negatibo tungkol sa isang tao. Grabe ang reaksyon mo sapagkat nagsinungaling sa'yo. Hindi ba tayo nakapagsinungaling kahit minsan lamang sa buhay natin? Pwede mo nating sabihin, hindi naman siya yung ginawan ko na yun yung gumawa sa atin ng kasalanan. Hindi naman siya yung ginawan ko na. At kung ikukumpara yung nagawa kong kasalanan, mas matindi yung ginawa niya. Okay? Granted. Pero sana we believe na lahat ng ginagawa natin, kahit sa kanino, naka-address yan sa Panginoon natin. Siya ang nag-absorb, nagbe-bear ng lahat ng kasalanan natin. Pero in spite of these pains, we are inflicting upon Him. Nandun pa rin siya hanggang ngayon para magpatawad sa atin. And He is just asking from us one thing, ang magpatawad din tayo sa nagkakasala sa atin. Brothers and sisters, alam kong mahirap ito. Karanasan ko rin po ito. Pero lagi po nating tatandaan, first point, hindi tayo hihinga ng Panginoon ng isang bagay na alam niyang hindi natin kakayanin. Tandaan natin, Diyos siya, alam niya ang lahat. At hindi lamang Diyos siya, alam niya ang lahat. Nagkatawang tao siya upang alamin para sa atin. Hands-on, personally, ang lahat. Tinesting niya para sa atin ang lahat. Alam na niya ang ating kakayanan, tinesting pa niya sa kanyang sarili, sa kanyang pagkakatawang tao, kung talagang ating makakayanan bilang tao. Kung papaano ang isang ina, tinetesting muna niya ang isang mainit na pagkain kung kakayanin na ng anak niya kapag sinubo niya. Kung papaano ang isang ama, tinetesting muna niya ang isang pool o ang isang river, kung gaano kalalim, kung tama na ba para sa magsuswimming na anak niya. Ganon ang Panginoon nang siya'y magkatawang tao. Tinesting niya ang lahat. At tulad ng pagpapatawad, kung kakayanin ba natin ang ganap. And He realized, kaya natin. Kaya nga niya ito ay hinihingi sa atin. Sa pa, hindi naman niya hihilingin sa atin, lalo pat we are in so much pain kung alam niyang mag-a-add lang ng another burden sa atin. No! Hihingi niya sa atin kasi alam niyang makatutulong din sa atin. Kapatid, nasa saan ka mang sitwasyon ngayon? Kung sa palagay mo, diyan ka talaga inilagay ng ating Panginoon, believe me, you are the right person for that. Huwag kang makikinig sa diablo na nagsasabi sa iyo, either diretso or sa budhi mo, di mo kaya. Hindi ito para sa iyo. Wala nang mangyayaring maganda. Sapagkat, to tell you frankly, sinungaling siya. Ang nakikita niya, may mangyayari pang maganda. Ang nakikita niya, kaya mo talaga. Kaya binabaligtad ka niya. Yes, maaring for the meantime, parang mga maling tao ang nakapaligid sa iyo. Kasi sumasakit ang ulo mo, dinudurog nila ang puso mo. Puro konsumisyon ang binibigay sa iyo. Pero it doesn't necessarily mean na ikaw ay maling tao na rin para sa mga taong ito. Tandaan mo, lalong-lalo na kung ang pag-uusapan natin dito ay pamilya mo. Hindi ikaw ang pumili sa kanila. Ang Diyos ang pumili sa iyo na maging kapamilya nila. Pwede mang magkamali ang Diyos? Hindi. Kaya mo. Maniwala ka. Nagiging mahirap lang kasi for the meantime. Sana nga for the meantime. Hindi sila asawa mo, kapatid mo, anak mo, na pinoproblema mo. For the meantime, sana. Hindi sila nagpapakatamang tao, tamang asawa, tamang kapatid, tamang anak para sa'yo. Pero hindi na sila magiging tama pa kung magiging mali ka na para sa kanila. Naintindihan niyo po ba? You can't prove them wrong by being wrong. You can only encourage them to be right by being right. Sticking to us is right. Kahit mahirap. Tama po ba? Parang ayaw niyo Mahirap naman talaga yung manatiling
mabait pa rin asawa, mabait pa rin magulang, mabait pa rin anak, kapatid, kahit na hindi man bait sa iyo yung tao. Pero yun ang challenge ng ating ebanghelyo. Doon tayo sinusugo ni Kristo sa misyon na ito. Tandaan po natin, kung i-apply natin sa bawat isa sa atin, go into the world. Huwag mo munang interpret yun na buong mundo. Mahirapan kang i-decipher yun. Yung world muna dito, yung mundo mo, yung mundo ng pamilya mo, doon ka sinusugo ni Kristo. Yun ang unang responsibilidad mo. Yes, mahirap, pero ito, huwag niyong aalisin po ito sa isip po ninyo. Maliwanag ang sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Sinusugo ko kayo, pero binagyan niya ng kapangyarihan ang mga ito. Hindi sinabi ng ating Panginoon, sinusugo ko kayo, bahala na kayo sa buhay niya. Hindi. Binigyan niya ng kapangyarihan ang mga ito. Bibigyan ka niya ng kakayanan, ng kapangyarihan para magampanan mo ang isang pagiging mabuting asawa, magulang, kapatid, anak. Hindi niyo ba napuna? Ang daming instructions. Ito sasabihin ninyo. Ito ang gagawin ninyo. Ito pati bibit-bitin. Ito bibit-bitin ninyo. Pati hindi bibit-bitin. Ito wag niyong dadalhin. Pati ba naman yan? Wala bang diskarte yung mga disipulo? Wala bang isip yung mga yan? Pinangingialam. It was for Jesus to show them then. It is for Jesus to show us now. Sinusugo niya tayo, but still, He calls the shots. Siya pa rin. Hindi tayo. Kaya nga bukang bibig ko, proyekto ito ng Diyos. Nakikisabkon lang tayo. Biyahe ito ng Diyos. Nakikiride lang tayo. Ang totoong nagnenegosyo ay ang Diyos. Empleyado lang tayo. Kaya maniwala ka, kapatid, kung gusto mong umayos pa ang bansang Pilipinas na ito, kung gusto mong tumino ang asawa mo, kung gusto mong magpagkaisip ang anak mo, kung gusto mong maging considerate ang kapatid mo, kung gusto mong magkasundo kayo ng biyanan mo, kung gusto mo pang maging magandang buhay ng pamilya mo, maging buo pa ito, mas lalong gusto ng Diyos. Kung naiinip ka sa pagbabago, mas naiinip ang Diyos. Kung nasasaktan ka sa ginagawa ng mga taong ito sa'yo, mas nasasaktan ng Diyos. Kung hindi sila nagpapakatamang tao para sa'yo at ikaw lang nagpapakatamang tao para sa kanila, mas lalong nahihirapan ng Diyos para sa'yo. At kung gumagawa ka ng paraan, mas lalong gumagawa ng paraan ng Diyos. Ikaw nga natutulog pa. Ang Diyos, 24/7, walang tulugan. Anong sabi ng ating Panginoon? Ako at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Ano pang gagawin ng Diyos para sa sarili niya? Wala na. Unang-unang gagawin ng Diyos, mabuti lang. Pero para sa Kanya, no! Wala na siyang kailangan. Kaya't ang gagawin ng Diyos, walang puknat, kabutihan, para sa atin lang. Kaya ano man ang ginagawa mong paraan, kapatid? It doesn't matter. Parang walang resulta. Kapatid, ang nakikita mo, yung nakikita mo lang. May divine realm. May ginagalawang arena ang Panginoon. May ginagawa siya. Putting people in your lives. Proper people, proper places. Lining up them. Circumstances. Hindi mo nakikita, pero ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin nun, wala siyang ginagawa. Meron siyang ginagawa. At yung ginagawa niya, kahit buong buhay mong gawin, kahit yun lang ang gawin mo, hindi mo magagawa. Iba talaga ang nagagawa niya. Mas marami siyang ginagawa. Bakit? Sapagkat ito ay proyekto pa rin niya. Nakikikooperate ka lamang sa Kanya. O sige nga, sige. Romans 8:28. All things work together for the good of those who love Him. Kaya mo ba yon? Kaya mo bang i-convert kahit yung mga pangit na pangyayari sa buhay mo para magdulot ng maganda at mabuti sa pamilya mo? No! Sinong may kaya nun? Diyos lang. Kaya mo bang baguhin ang asawa mo? Ang tagal mo nang minumura kaya yan. Ang tagal mo nang tinitiis yung anak mo. Nagbago pa? Hindi. Sinong makapagbabago? Ang Diyos lang. Kaya kinakailangan mo siyang laging ipagdasal. At ito pa, kaya mo bang pahabain ang buhay mo? O pahabain ang buhay ng mahal mo para bago man lang mamatay ang isa sa inyo sa mundong ito, maayos nyo kung ano yung gulo nyo? Hindi. Sinong makagagawa niyan? Fortunately, may mga taong ganyan, bago mamatay yung isa, nagkakasundo pa. Sinong may dulot niyan? Ang Diyos. Ang Diyos lang. Kaya, it will help us a lot kung
ipagpapasa Diyos natin ang lahat. Kapag ang tiwala natin ay inilagay natin hindi sa Diyos, kundi sa buhay natin, sa buhay ng iba, at ng mga material na bagay pa. Ang sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sino mang tatalikod sa akin at iaasa ang kanyang buhay sa kanyang kapwa na may hangganan ng buhay. Pero, samantala, sinabi rin niya, pagpapalain niya ang mga taong umaasa sa Kanya. Hindi po ibig sabihin nito na una best or totally, ay huwag na tayo magtiwala, alimbawa sa ating sarili. Kailangan din natin ng self-trust, ng self-confidence. Pangit yung wala niyan. Kailangan natin yan. At kailangan din natin magtiwala sa ating kapwa. To trust others. When doing business with them. When befriending others. When relating with them. And of course, when loving them. Because trust is the basic foundation of love. Hindi mo po pwedeng mahalin ng kahit sino. Gaano man ito kalapit sa iyo kung wala kang tiwala sa taong ito. Kaya kinakailangan pa rin ang lahat ng yan. Dangan nga lamang ang sinasabi sa atin ng ating pagbasa, huwag nating ipagpalit ang tiwala sa Diyos. So much so na dahil sa tiwala natin sa ating sarili o sa iba, sa mga bagay ng mundo, ay mawala na o mabawasan ng significantly ang pagtitiwala natin sa ating Diyos. Tandaan po natin, ang warning na ito ay hindi para sa Diyos. Yung magtiwala tayo sa Diyos ng buong buo, hindi yun para sa Kanya. Ito ay para sa atin pa rin talaga. Sapagkat magtiwala man tayo sa ating sarili o sa iba, sa mga bagay ng mundo, ano ang magagawang buti sa atin ito? Kung ang Diyos ay tatalikuran natin o tatalikuran ng tao. Tandaan po natin, sinabi sa ating unang pagbasa, may hangganan ang buhay. Ang buhay ng kahit sino. Which means, ganun din ang kanyang kakayanan. Sabi nga natin, we can only do much. But not God. Unlimited ang kanyang strength, unlimited ang kanyang power, at unlimited ang kanyang love. Ang hindi natin kayang gawin, kaya niyang gawin para sa atin. Ang hindi natin kayang makuha, kaya niyang ibigay sa atin. Ang hindi sa atin kaya at pwedeng iparanas ng kahit sino, ng kahit ano, pwedeng iparanas sa atin ng Diyos. At higit pa dito. Kaya nga, sinasabi sa ating unang pagbasa, ang taong nagtitiwala sa kanyang sarili o sa tao o sa mundo ay maitutulad sa isang halaman na tinanim sa disyerto. Sa lupang tiga, tutubo pa rin naman at tutubo kahit paano ang halaman na yan, pero mamamatay din yan. Kung tumubo man, hindi mamumunga. Kung mamunga man, hindi sagana. Bakit? Limitado ang sustansya. Yaan ang taong nagtitiwala sa tao, sa mundo. Pero yung taong nagtitiwala sa Diyos, matutulad sa isang halaman, sa isang puno na nakatanim sa gilid ng batisan. Dumating man ang tagtuyot o tag-init, hindi nababaser yung puno na yan. Bakit? Matatag pa rin yan, maganda pa rin ang mga bunga niyan, sagana pa rin ang bubungan niyan. Bakit? Dahil unlimited ang sustansya niyan. Kaya nga kapag buong-buo ang pagtitiwala natin sa Diyos, laging may sagot sa anumang tanong, laging may lusot sa anumang gusot, laging may bagong pagkakataon kahit in the face of any hopeless situation, sapagkat hindi nauubusan ng solusyon at paraan ng Panginoon. Hindi nga ba't meron tayong biro kung minsan patungkol sa isang taong mayaman? Maubusan yung bangko, pero hindi yan. Galing, sobra sigurong yaman nun. Makilala yata sana para makapagtulong sa pagpapagawa ng ating simbahan. Pero biro lang talaga yun. Kasi hindi po pwede mong i-apply sa kahit sino yun. Kahit pa sa maraming perang bangko sa buong mundo. Maubusan at maubusan yan. Maubusan na maubusan. Kaya biro lang talaga yan. Pero kanino
Hindi po pwedeng maging biro yan sa Diyos. Ang Diyos kasi ay hindi mauubusan lang lahat ng mga bagay, pati paraan ng ating kinakailangan para sa ating kabutihan. Kaya, trust God and not man. Let me end with this. Ang sabi kasi ng Ukrainian president ay sa Russia ito. Kasi nga, binobomba na talaga sila ng walang patid eh. You can destroy our Ukrainian church and cathedrals, but not our strong faith in Ukraine and in God. And that makes Ukraine even more dangerous. Ulitin natin, sabi niya sa Russia, you can destroy our Ukrainian church and cathedral, but not our faith in Ukraine and belief in God. Again, that makes them even more dangerous. Bakit? Kahit pa hindi sila fully tulungan ng NATO, maging ng Amerika na nangako talagang ipagtatanggol sila. Kahit sila lang, kahit pa unti-unti nang nauubos ang armas nila, kahit pa unti-unti, last man standing lang yung president, hindi susuko yan. Bakit? Sapagkat umaasa sila hindi sa tao, kundi sa Diyos. Ang umaasa sa Diyos at hindi sa tao, hindi pababayaan ng Diyos. Yes! Pwedeng definitely ay masakop ng Russia ang Ukraine, pwedeng lahat ng nandyan ay mga matay, pero hindi ibig sabihin nagtagumpay ang Russia. Hindi ibig sabihin nagtagumpay ang Russia. Siguradong gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan upang sa kabila ng mga pangit na nangyari o mangyayari ay may maganda pa rin mangyari sa uli sapagkat hindi pababayaan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa kanila, sa Kanya totally. Ma-segue natin sa ating gospel reading. Hindi napunta yung mahirap na tatad ng sugat sa langit dahil sa siya'y mahirap at tatad lang ng sugat. Hindi. Hindi siya napunta ng langit dahil lang doon. Hindi automatic yon. Napunta siya ng langit sapagkat sa kabila ng kanyang hirap at mga sugat-sugat, hindi siya gumawa ng mali. Hindi niya pinagtangkaan yung mayaman, hindi niya ninakawan yung mayaman, andun lang siya, bahala yung mayaman kung bibigyan siya. Hindi niya naisip patungkol sa mayaman, ang sungit-sungit mo, bahala na ang Diyos sa'yo. Parusahan ka sana, makarma ka sana. Yes. Yun ang dahilan kung bakit siya napunta ng langit. Hindi dahil siya'y mahirap. Hindi dahil siya'y tagtad ng sugat. Napunta siya ng langit sapagkat sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi siya gumawa ng masama. Bakit? Sino ang taong makagagawa nun? Ang taong ang trust ay nasa Panginoon. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang ngayon. Madali kasi mag-declare, God is God, He is King, when everything is okay sa buhay natin. Pero paano kapag hindi na? Kung mayroon ka ng malaking problema, ang sakit ay malala na, nalugi na, ang trabaho nawala na, may hinihingi ka, hindi mo makuha, tapos para bang ang nangyayari ay kabaligtaran pa. Hindi kaya katulad ng mga tao dati na ang dare kay Jesus ay, kung talagang ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili. Umalis ka sa krus na yan. Ganun din ang banat natin kapag ganyan. Kung talagang ikaw ay hari, iligtas mo kami sa aming krus upang ikaw ay paniwalaan namin. Baka kung ang reaksyon din ng ating Panginoong Jesus ay tulad din ng dati, tahimik lang, hindi kumibo, ano pa man, baka hindi na rin natin siya paniwalaan na hari magpakailanman. Huwag naman. 1 Thessalonians 5 verse 17. Ang sabi doon, pray without ceasing. Sabi ni St. Paul, huwag kang titigil sa pagdarasal. Bakit? Para kumilos ang Diyos? Minsan na-imagine natin yun eh. Minsan, nare-reflect natin yon na kinakailangan natin mag-pray without ceasing upang ang Diyos ay kumilos in favor sa atin. Kahit naman hindi tayo magdasal, ang Diyos ay kikilos. Ako at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Sabi yan ng Panginoon, ano pang gagawin niya kundi para sa putihan natin? Bakit tayo mag-pray without ceasing?
upang ang Diyos ay manalo sa demonyo sa pakikipaglaban para sa atin? Ay, hindi tayo magdasal, ang Diyos ay mananalo para sa kabutihan natin. And so yung praying without ceasing na yan, hindi para sa Diyos, kundi para sa atin yan. Ang sinasabi ni St. Paul dyan, do not stop believing. Kapit lang, laban lang, dasal lang, sapagkat ang Diyos ay may ginagawang paraan. May ginagawa siyang paraan in the first place upang iiwas ka sa problema yan. May ginagawa siyang paraan upang malampasan mo yan. May ginagawa siyang paraan upang magdulot pa rin sa iyo ng kabutihan, maging ang problema yan. And so He is there before, during, and even after your problems, for He is Lord and King. In every time, in every way, in everywhere, in every matter of your life. Ang sabi sa ating second reading, I am the Alpha and the Omega, ang simula at katapusan ng lahat. Sakop niya ang lahat sa buhay mo. Walang mangyayari sa buhay mo na hindi conscious o hindi aware ang Panginoon dito. Ang sabi niya, yung paglagpak ng maya, anumang mayang nawawala ngayon, anumang mayang namamatay ngayon, alam niya, maging ang mga buhok mo, yung bilang alam niya. Alam niya ang pinagdaraan mo, alam niya ang problema mo, pati ang mga pangit na nangyayari sa buhay mo at sa pamilya mo. Kung ito ay sakop niya, hindi kaya siya gagawa ng paraan upang ito ay mapaganda at maayos pa. Kapatid, basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang tanging role talaga natin, gawin kung anong makakaya natin. Pero, ang pinaka magagawa pa natin bukod doon ay ang palakasin ng pananampalataya natin. Sapagat yun ang mas mag-encourage sa Panginoon natin na lumaban para sa atin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Jesus is King, even in the midst of our suffering. Ilagay natin. Hindi ko lamang po minsang narinig mula sa inyo at sa mga komento sa Facebook, si Father Fidel parang hindi napapagod. Siguro naobserbahan niyo ako lalong-lalo na paglinggo. Kasi nag-aabot-abot na nga po yung mga misa dito kahit may 30 minutes na pagitan ang mga ito. So nakikita nyo naman, di ba? Tuwing linggo, misa dito, bless doon, counseling ng konti doon, confess ng konti doon, kausap ng konti doon, picture taking doon at dito. Talagang, doon naman, tuwing umaga ng linggo hanggang sa tanghali na po ako, almost 8 hours akong nakatayo. Nakita niyo, nagbe-bless sa mga tao. So, na-appreciate ko naman pong napapansin po ninyo. Pero kung alam nyo lamang, hindi masyado akong nasisiyahan. Paminsan-minsan. Siyempre, umaabot din sa punto na kahit pa paanong napapagod din naman. Lalong-lalo na kapag there are instances na magpapicture, kailan ba yun? 10 yata sila. So okay, picture as a group. Tapos iba-iba pa ng mga post na ganito, formal father, o pau mo na father, look up father, waki father, ang dami, okay lang lang. Ang pagkatapos nun, aban lang pa picture, selfie. Picture na dun, selfie pa, individually, isa-isa. Tapos nagpa-pray over pa. Yung pa-pray over nung dalawang mag-shota, sabi, ano ka ako pa-pray over ko? Ano ka ako ang magiging intention mo sa pag-pray over sa inyo? Father, for our relationship to last, for your relationship to last. Hindi ko sinabi yun sa isip-isip ko lang. Bata-bata nyo pa, yan na ang kanyang intention. Diba? At kailan ba yung pagkatapos magpa-picture taking, pagod na talaga. Ang dami nang nagpa-picture na pagkatapos magpa-picture taking, so selfie, group fee. Tapos sabi niya, Father, pwede po bang magpa-video greeting sa inyo? Okay. Sige. Kahit haggard na ako. Ano yun? Sino? Ay, ito po, may birthday po. Sinabi niya sa akin yung pangalan. So, nagsalita naman ako message. Ganda ng message. Ganun to. Sana mas ma-bless kang lagi. More birthdays to come. Sana maging blessing ang buhay mo sa iba, lalong-lalo na sa iyong pamilya. Hanggang sa nasabi ko, mag-ingat ka sana kung saan ka man naroon. Teka, saan ba siya naroon? Sabi nung nagpapa-video greeting sa akin, nandito po. Sabi ko, nasaan? Ako po yun. Sige nga, kung kayo na sa sitwasyon ko, paano ka matutuwa doon, ha? Pero smile pa rin. Smile pa rin. Kaya nga,
Natutuwa ako dito, talagang sinulat ni San Marcos. Kasi po pwede niyang hindi sinulat para proteksyonan yung overall image ni Jesus na hindi napapagod, always on the go. Diba? Kasi po pwedeng tayo kahit konti, ganun ba siya? Paminsan-minsan, ma-turn off. Hindi siya natakot ipakita yon. At hindi minasama ng Panginoon na isulat ni San Marcos yon. Sapagkat gano'n naman talaga ang pagpapakabanal. Nagsisimula ito sa tunay na pagpapakatao. At bahagi ng ating pagpapakatao ay ang mga limitations na ganito. It's but natural. Ang importante, sa tulong ng Panginoon, gagawa din tayo ng paraan upang mabago ang mga yan. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nakita po naman ninyo ang ating Panginoon. Bagamat ipinakita niya yon, ang lahat ay hindi nagtapos doon. Di ba? Tinulungan pa rin niya. In-entertain pa rin niya yung babae. Nagbigay pa rin siya ng himala para doon sa anak nung babae. Kaya sana mga kapatid, huwag tayo masyadong nainis. Bakit ba ako ganito? Bakit ba ako hindi ko mapigil kung minsan ng bunganga ko? Bakit mainit din ang ulo ko? Bakit ang dali kong mainis? Bakit ako ganito? Bakit ako ganon? Lalong-lalo na yung mga simpleng mga limitations, natural po yon. Ang mahalaga, tularan po natin ang Panginoon na huwag manatili doon. Let us always be conscious kung ano itong kahinaan natin at pagtrabahuhan natin, lalong-lalo na kapag umaatake na sa atin. Halimbawa, for many times, nag-iinit ang ulo mo kapag kinakat ka sa daan. Next time na may mag-cut uli sa'yo, next time na may kasuklang o kabuisit-buisit uli na jeep na humihinto, nang hindi man lang itinatabi fully ang jeep nito. O ngayon, I'm speaking to myself. Ito, kahinaan ko to. Okay na, sige na. Huwag ka nang bumisina ng malakas. Hayaan mo na. O may nagngutang sa'yo, hindi nagbayad. Lalo pat hindi naman malaking masyadong kawalan sa'yo. Hindi. Sige na. Hayaan mo na. O may nagchismis sa'yo. Lalo pa kung alam mo, hindi naman ito totoo. Sige na. Pwede ka naman gumanti kasi may alas ka. May nalalaman ka tungkol sa kanya. May mas connection ka. Hayaan mo na. Alam po ninyo, sa mga pagkakataong ganito po pwedeng isipin ng mga taong concerned dito na nakapananakit sa atin, mahina tayo, duwag tayo. Pero wag po nating isipin na gano'n sapagkat alam natin kung ano ang sitwasyon. Ang sitwasyon ay ganito. Alam mo yung kahinaan mo at ito ay sinusuko mo sa Panginoon upang unti-unti ay mabago. Sa gano'n, hindi ka duwag, matapang ka kasi mas madaling kumante kaysa magtimpe. Sa gayon, hindi ka mahina, malakas ka at mas pinalalakas ka pa niya kasi yung kakulangan mo, pinupunan niya, yung imperfection mo, pinaperfect niya, yung kabanalan mo, nilulubos niya. Kaya, hindi rin naman siyempre tamang expression yung tao ako ganito na lang ako, tanggapin mo ako. No. While those imperfections are but natural, tandaan po natin na hindi ina-expect ng Diyos na manatili tayo sa natural. In fact, He expects us to live a supernatural way of life. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa atin, be perfect as your heavenly Father is perfect. So mga kapatid, ito po sanang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Huwag tayong matakot aminin, ito ang kahinaan ko. Upang sa tulong ng Panginoon, unti-unti, kahit unti-unti lang, ay mawala na ito. Hilingin po natin ang biyayang ito, and I'm sure, paunlakan tayo ng Panginoon. Bukod pa sa mga hinihiling natin, baka ito ang kanyang unahin, sapagkat ang pinakauna na gusto niyang mangyari sa atin, tayo'y matulad sa Kanya, tayo makasama niya balang araw sa kalangitan. Ito sana hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang. Narinig po natin kung paano pinagaling ni Kristo ang isang ketongin. Sa kultura ng mga Hudyo, magpinsang buo ang karamdaman at kasalanan. Kaya mayroong kang karamdaman ay sapagkat mayroong ang kasalanan ng iyong mga magulang. Sa diwang yan, kung tututuhanin natin yan, sapagkat yun naman ang kultura na kanilang ginagalawan, na ibig sabihin lamang ng pagpapagaling ni Kristo sa ating narinig na ebanghelyo, hindi inalintana ni Kristo either ang kanyang kasalanan
o ang nagawang kasalanan ng kanyang mga magulang para ipagkait sa kanya ang kagalingan. Hindi sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, teka, ba't kita papagalingin? May makasalanan ka, di ba? Or, teka, ba't kita pagagalingin? Babaero tatay mo. Numero 1 chismosa nanay mo. Buti nga sa'yo. Christ did not even think of that. Sa katunayan, bigla niya na lang hinipo, hinawakan yung ketongin bilang pagpapatunay na anuman ang kanyang nakaraan o kasalukuyang kalalagayan, ang pagmamahal at pagpapahalaga ng Diyos sa kanya hindi na bago ni nabawasan. Sa palagay ko, yan din ang naramdaman ni Zaccheo. Matapos siyang tawagin ni Kristo, tawagin siya sa kanyang pangalan, kilala niya ako. Sa gitna ng karamihan, nang iniisip sa kanya isang makasalanan. Tapos nag-aya pa ito na tumuloy sa kanyang tahanan. Ito ang naramdaman ng babaeng nahuling nakikipid na pinagtanggol na nga ni Kristo, pero hindi pa rin siya binato, bagamat si Kristo ang may pinakakarapatang sa kanya ay bumato. Ito ang naramdaman ni Mateo matapos siyang tawagin at pagtiwalaan ni Kristo sa akto ng kanyang trabaho bilang isang publikano. Yan din ang naramdaman ni Pedro nang siya ay bigyan pa rin ng panibagong tsansa ng ating Panginoon at pagtiwalaan sa kabila niyang itinatwa niya ito, hindi lang isang beses, kundi 3 beses lang naman. 3 beses lang naman. Inuulit ko yan at hindi ko sinasabi ng sarcastic yan sapagkat 3 beses lang naman. Konti lang yan. Kung ikukumpara sa sandamakmak na nating mga kasalanan at pagkukulang, pero sa kabila ng lahat ng ito, binamahal at binibless pa rin tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Gets mo? Ibig sabihin, para sa iyo at para sa akin, ang Diyos ay tapat at totoo. Sana itong makita nating mensahe, sapagkat dito makikita ang talagang katapatan ng Diyos. Hindi natin mababago ang kanyang katapatan kahit ang ating pinakamalaki at pinakamarami ng kasalanan. So ano pa ang ating kababahala at katatakutan? Lalong-lalo na kung tayo ay nasa kabutihan. I'm sure mas lalo siyang hindi papayag na baguhin ng anuman o ng sino man ang kanyang katapatan sa atin. Lalong-lalo na kung tayo sumusunod pa sa kanyang kalooban. I'm telling you this, and I want to emphasize this. Kasi, sa totoo lang, kapag may nagkukumpisal, halimbawa kanina, o may nagka-counseling, nahihirapan ako sa mga taong, siya naman ang nasa tama, siya naman ang nasa mabuti, siya nga ang ginawa ng kasalanan, pero siya pa ang parang gustong mag-give up ng gano'n na lang. Don't get me wrong, I understand the hurt, I understand the disappointment, I understand the pain. Pero, let us not let all these things sink in or put us down na parang tayo pa ang may kasalanan. Isigaw mo, iiyak mo, itaig mo, ilabas mo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pangibabawin mo sa sarili mo, sa espiritu mo, ang pagiging positibo na may buhay pa pagkatapos ng lahat ng ito, sapagkat hindi naman ikaw ang nagkasala. Kakampi mo si Kristo, tutulungan ka niya to get through all this. Sa taong ang nagkasala, kapag nagsisisi at nagbabago, ibinabalik ni Kristo ang buhay nito. Ikaw pa kaya na walang ginawang masama? Ikaw pa nga ang ginawa ng masama kung saan nakagagawa ng kasalanan at pagkakamali. Siya ay tapat. How much more sa iyo? Nasa Kanya ay tapat. Hindi ikaw ang bumigay. Hindi ikaw ang nag-give up. Hindi ikaw ang nanloko, kundi yung asawa mo. Ikaw ba ang pabayaan niya? Hindi ikaw ang nagswapang, kundi yung kapatid mo. Ikaw ba ang kalimutan niya? Hindi ikaw yung walang malasakit sa iyong mga magulang. Kahit hirap ka na, hindi mo sila pinababayaan. Ikaw ba ang hindi niya bihiyaan? Hindi ikaw ang nagloko. Hindi ikaw ang nagtraitor. Hindi ikaw sumira sa usapan. Hindi ikaw ang unfaithful. Hindi ikaw ang mali. Ikaw ba ang tiisin niya? Naman. Kaya gusto ko yung tanong o sumamo. Pag susumamo nung ketongan kay Kristo, Ginoo, kung gusto po ninyo, mapapagaling nyo. Kasi diba ito madalas ang feeling natin kapag tayo nakakaranas ng mga suliranin?
Especially kung matagal na tayong in pain. Para bang naisip natin, gusto nga kaya ng Diyos na ako'y kanyang pagalingin? For me to be freed from all my sufferings. At bakit? Ba't natin tatanungin yan? Sa palagay ba natin nag-i-enjoy ang Diyos na nakikita tayo naghihirap? Kaya nga siya, nagkatawang tao Kaya nga siya, namatay Kahit hindi niya deserve, niyakap niya pati ang kamatayan sa Kalbaryo. Bakit? Gusto niya tayong iligtas sa kasalanan natin. Yun pa kayang nakikita niya tayo nagdurusa sa kasalanan na hindi tayong may gawa? Doon pa kaya niya tayo hindi iligtas? Kaya mas gusto ko yung naging sagot ni Kristo. Gusto ko gumaling ka. Walang pakeme-keme. Hindi sinabi ni Kristo, teka, busy ako. Hindi sinabi ni Kristo, teka, pag-isipan mo muna. Hindi. Gusto ko gumaling ka. Kasi walang magulang ang pagnanais na nakikita naghihirap ang kanyang. Gusto ni Kristo, gumaling tayo, makamove on tayo, maging masaya tayo, maging fulfill tayo, gumaling tayo, etc. At hindi yun nagbabago. Kahit tayo ay magbago. Yun pa kayang tayo ay nagpapakabuting tao? Doon pa kaya hindi ito mas gustuhin ni Kristo? Ito sana ang hilingin nating biyaya mula sa misang ito para hindi tayo mapagod magpakabuting tao. So yung mga tao na hindi masaya sa mga magandang nangyayari sa'yo, yung bang lahat napuri ka na, lahat may nasabi ng maganda, sila tahimik lang. Kung may masabi man, iwa-water down ang iyong kakayanan. Kaya naman mananalo Yung mga kalaban, mga walang kwentang nilalang. Kaya naman pala, natapat lang siguro sa mga nireview mo yung tinanong sa'yo, kaya natsambahan mo. Yung mga sasabihin sa'yo na yung suot mo hindi bagay sa'yo, bagamat alam mong bagay sa'yo at marami nang pumuri sa'yo, pero siya, nega pa rin tungkol dito. Sila yung pupwedeng naiinggit sa'yo. Ikalawa, ito yung mga taong hindi mo malaman kung bakit parang kumukulo agad ang dugo sa iyo. Yung bang kahit kausap ka lang, ang ganda-ganda ng pakikipag-uusap mo, nakataas agad ang tono. May nakikita at may nasasabi agad na hindi maganda sa mga pinapakita o sinasabi mo, paggamat wala ka namang nakikitang mali sa mga ito. Genesis 37 and verse 4. The brothers of Joseph could not speak well about him, could not speak kind words to him. So po pwedeng may mga taong ganito. Ikatlo, katulad ng ibang mga naiinggit, yung mga taong sisiraan tayo. Kahit sa mga taong mahalaga sa atin. Sinisiraan ng mga kapatid ni Jose, si Jose sa kanilang ama. Sinasabi lang, mayabang po yung anak niyong yan. To that effect. At yung sinabi nila, napatay na si Jose. Kayong buhay na buhay pa. Ito yung mga taong talagang sasabihin kahit ang hindi mo ma-imagine na bagay sa likod mo para siraan ka kahit sa mga tao na hindi rin iba sa'yo. Kaya delikado kasi hindi ibang tao. Yung ibang tao, gagawin pa ang lahat para maging involved sa buhay mo to destroy you. Gagather ng info tungkol sa'yo. Upang mangyari ito, kinakailangan maging close mo na sa'yo. Yun yung mga ibang tao. Yung hindi ibang tao, kasama mo. Ang gagawin na lamang nila ay ang siraan ka. Hindi na lang magiging problema yung maging close pa sa'yo kasi magkasama na kayo. Ayakapin ka na lamang nila para maiturok sa likod mo ang kutsilyo. Kaya ano ang pinakamagandang gawin? Una, sa dalawa, kilanlin. Father, kilala ko naman. Oo nga, kaya nga hindi iba sa'yo Pero ang sinasabi ko ay, recognize them. Ito yung taong naiinggit sa akin. Pakiramdam ko. Hindi mo naman syempre sasabihin sa kanya, iinggit ka, no? Huwag ganun, lalong-lalo na kung hindi naman iba sa'yo.
At hindi naman aamin ito. Baka sabihin, feeling ka lang sa nararamdaman mo. Hindi mo rin sasabihin sa iba, naiingit sa akin. No. Sa sarili mo lang para makapag-ingat ka na. The first step towards victory is to know your enemy. So kilalin mo ito, mag-iingat ako para hindi ka na mag-share sa kanya ng problema. Hindi ka na mag-share sa kanya ng iyong mga plano. Hindi ka na mag-share sa kanya ng anumang bagay na pwede niyang ibutas sa iyo. Mas lalong-lalo na, hindi ka na mag-aaksay ng panahon ng mag-invest ng magandang relasyon sa kanya na hindi naman pala mag-flourish. Kasi, iba ang nais niya. Amos 3 verse 3, hindi po pwedeng maglakbay ang dalawang taong hindi magkasundo. Ang sinasabi dito, dapat yung taong magfo-flourish ang relasyon with you, pareho ng pinupuntirya. At ang isa sa mga pinupuntirya ay ang kabutihan ninyo. Kabutihan mo, kabutihan niya, kabutihan ng isa't isa. Paano ka makikipag-invest ng relasyon sa isang taong ang nais ay pagbagsak mo? It takes two to tango. Hindi po pwedeng ikaw lang yung nagmamahal at nagtitiwala. At paano kung yung minamahal mo at pinagtitiwalaan mo ay hindi naman pala katiwa-tiwala? Ikalawa, briefly na lang, medyo iwasan mo. Hindi mo naman lalayuan iwasan mo lang. Spend less time with this person. Ang sabi ng Panginoon, pray for your enemies. Pray for those who persecute you. Hindi naman niya sinabing, stay with those who persecute you. Again, kung hindi ito iba sa'yo, hindi ko sinasabing hiwalay. No. Spend less time. Kasi you also have that duty to guard your happiness, to guard your peace, to guard your dreams. Pwedeng kausapin mo, pero kung hindi naman dinaamin at makakasira lang ng magandang relasyon ninyo, wag na. Basta mag-ingat ka. Ephesians 6:13 at 14. Let me end with this. Ang sabi kasi dito ay, put on the armor of God. Tapos sa verse 14, ang sasabihin doon, clothe yourself with the breastplate of righteousness. Alam natin ang purpose ng breastplate at ng armor. It guards us. It protects us para yung mga vital organs natin, yung heart natin, yung lungs natin, yung mga mahalagang parte sa katawan natin ay hindi mapuntirya. Kasi pag napuntirya yan, tegi na, patay na. So pwede tayo mapuntirya sa ibang bahagi ng ating katawan, masasaktan tayo, hintahin natin yan, pero makalalaban pa rin naman. Kasi buo pa yung mga vital organs ng ating katawan. Ang sinasabi dito, in effect, ni St. Paul ay, kung magkakaroon talaga tayo ng isang malalim na relasyon sa Panginoon at kung mananatili tayo sa mabuti sa kabila ng mga pangit na ginagawa sa atin at sa mga pangit na nangyayari, anuman ang sabihin sa atin o gawin sa ating masama ng mga taong naiinggit sa atin, kahit na ang mga taong ito hindi iba sa atin, yes, masasaktan tayo kasi nga hindi naman iba sa atin, sinasaktan tayo. Masasaktan tayo, pero hindi tayo mapupuruhan. It will not render us helpless or powerless. Kaya nga masaktan man, ipapagpag lang yung sama ng loob na yan at malalampasan kahit walang ginagawang kasamaan. Conquering evil with goodness ang tawag natin dyan. At maganda yung katangiang yan. Laban sa mga tao na inggit. Lalong-lalo na kung hindi naman ito iba sa atin. At sinasabi sa atin ng ating first reading, kung ito itutuloy po natin, yung istorya po nito, na may magandang nangyayari sa mga taong ganito. Mas nakakapaghiganti siya sa mga taong naiinggit sa kanya in a very good way. In God's way. Kasi hindi tunay at hindi magandang paghihigante yung ginawang ka ng mali, gagawan mo rin ng mali. Iisipin lang ng gumawa sa'yo ng mali. Tama lang na ginawan ko siya ng mali kasi masama talaga siya kasi nga ginawan mo rin siya ng mali. Ang magandang paghihigante, yung God's way of paghihigante, yun nga po, gumawa ka pa rin, manatili ka pa rin sa mabuti. Yun bang makukonsensya siya? Bakit ka nga pa niya sinaktan? Bakit ka nga niya siniraan? Bakit ka nga kaya niya inargapyado? Kayong mabuting tao ka naman. Huwag kang mag-alala.
pwede kang magreklamo sa Kanya. So pwede mong gawin yung sinabi ni Elijah. Habang umiiyak, pagod na pagod, hirap na hirap, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, gusto ko nang mamatay. Kunin mo na ako, pagod na ako, parang lagi na lamang ako ang nagdadala ng lahat ng problema ng pamilyang ito. Pwede mong sabihin yan. Kasi pakikinggan ka ng Panginoon. Maunawaan ka niya. Pero hindi ka niya kukunin pa. Kasi sa pamamagitan mo, may bubuhayin pa siya. Kapatid, kapag breadwinner ka, tandaan mo, buhay ka at patuloy kang binubuhay ng Panginoon, hindi para sa sarili mo lamang, kundi para sa mga taong nangangailangan sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Nandyan lagi ang tulong ng Panginoon. Nandyan lagi ang mga anghel tulad ng mga establishmento na naglalagay pa ng libreng inumin para sa mga riders. Tulad ng mga ibang tao dyan, pag nakikita yung mga nagtitinda ng sampagita ako ng kung sino man dyan o kung ano man dyan, tinitinda, bibilihin ng lahat para ito'y makauwi lang. Tulad ng mga ibang amo dyan na binibigyan ng extra pahinga o extra sweldo, inaabutan ng kahit ano lang ang kanilang mga empleyado na alam nila na matindi ang sakripisyo para sa mga pamilya nito. Kayo ang mga anghel ng mga taong ito. Mabuhay kayo. Kayo ang ipinapadala ng Diyos sa mga taong ito para sabihin sa mga breadwinners na yan, naintindihan ko pinagdaraan mo. Kaya nandito ang mga sitwasyon at ang mga tao ito para pagkaanin ang dinadala mo. Siyempre, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, salamat para sa mga anghel na ito. Pero siyempre, isipin mo rin, Lord, sana ang mga anghel na ito ay galing din sa pamilya ko. Sa dahilan kung bakit ako nagsasakripisyo, sana tulungan nila ako, hindi lamang sa pagpapakabuti nila, hindi lamang sa gawa, kundi sa pamamagitan ng salita. Tandaan po natin si Kristo nagbibigay buhay, hindi lamang sa komunyon, kundi sa pamamagitan ng kanyang salita. Kailangan natin ng inspirasyon mula sa mga taong ito sa pamamagitan ng mga salita ng inspirasyon. Salita na minsan sasabihan tayo, napakaswerte ko sapagkat ikaw ang anak ko. Napakapalad ko sapagkat ikaw ang asawa ko. Napakapalad ko sapagkat ikaw ang anak ko. Napakapalad ko sapagkat ikaw ang kapatid ko. Mga salita ba ko minsan ng pag-aalala? Kaya mo pa ba? Baka napapabayaan mo na ang sarili mo. At mga salita na kung minsan ay pwedeng pabalat bunga. Tito, kaya mo pa ba? Pandemya, baka hirap ka na. Maghihinto muna ako sa pag-aaral. Anak, hindi mo na ako magpapacheck up. Kasi last week lang nagkagasta ka na. Bakit pabalat bunga? Kasi alam mo naman, na yung breadwinner ay hindi papayag na wala kang makain. Hindi siya papayag na makapaghinto ka sa pag-aaral. Hindi siya papayag na hindi ka makapagpa-check up. Gagawin niya ang lahat para sa'yo. Natatandaan ko dati, narinig ko sa nanay ko. Natutuwa ako kapag linggo na, pag maglulunis na. Kasi uuwi na yung anak ko. Ako. So gusto niya yung Lunes kasi umuwi ako. Pero alam ba ninyo, na kapag alam ng nanay ko na pagod ako, magte-text siya linggo ng gabi. Lunes ng umaga, anak, huwag ka nang umuwi. Magpahinga ka na lang. Ipahinga mo na lang ang araw na ito. Pero alam niya, uuwi pa rin ako. Pabalat bunga pero malaking bagay. As ibig sabihin nun, concern ka. Ibig sabihin, nararamdaman mo ang pinagdaraanan niya. Ibig sabihin nun, pinapahalagan mo ang ginagawa niya. At hindi yung tanggap na lang ng tanggap dyan, na para bang ang binibigay niya ay hindi mo na nalalasahan. Mahirap abusuhin ng ibang tao. Pero ang pinakamahirap na pang-aabuso ay ang pang-aabuso ng mga taong mula noon hanggang ngayon dahilan ng sakripisyo. Na parang hindi na nakikita ang lahat ng ginagawa mo.
At masarap purihin ng ibang tao kapag sasabihin sa atin ng ibang tao, napakapalad ng magulang mo, napakapalad ng kapatid mo, napakapalad. Pero mas maganda at wala nang masasarap pa kapag mismong magmumula, kahit paminsan-minsan lang, sa ating pamilya ang mga salitang ito.